Alamin naman natin ang pinakahuling bulletin ng pag-asa kaugnay ng Bagyong Quinta at live mula sa Quezon City. Saksi si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Vicky, tumama na nga sa kalupaan ng Humonhon sa Eastern Samar ang Bagyong Quinta pasado alas 7 ngayong gabi ng araw ng Pasko. Ano bang sa diliman mula ngayon ay inaasahan ng ikalawang landfall nito sa bahagi ng MacArthur sa Leyte. Dahil dito, Vicky, nakataas ang public storm warning signal number 2 sa mga sumusunod na lalawigan: Northern Samar, Eastern Samar, Western Samar, Leyte, Southern Leyte, Biliran, Northern Cebu, kasama ang Camotes Islands at Dinagat Islands sa Mindanao. Signal number 1 naman sa Sorsogon, Catanduanes, Albay, Masbate, kabilang ang Ticao at Burias Islands at gayon din ang Ramblon. Signal number 1 din sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Provinces, Bohol, Siquijor at iba pang bahagi ng Cebu. Signal number 1 din sa Siargao, sa Surigao del Norte at Camiguin. Ayon sa pag-asa, hindi direktang tatamaan ng Bagyong Quinta ang Compostela Valley at Davao Oriental na hindi pa rin lubos na nakakabangon sa hagupit ng Bagyong Pablo. Gayunman, makakaranas sa mga lalawigan ito ng bahagya hanggang katamtamang mga pagulan, kaya't pinag-iingat pa rin ang mga kababayan natin doon. Namataan ng Bagyong Quinta kaninang alas 10 ng gabi sa layong 25 kilometers kanluran ng MacArthur sa Leyte. Napanatili ng bagyo ang lakas ng hangin aabot sa 75 kilometers per hour at bugsong aabot sa 90 kilometers per hour. Kumikilos si Quinta pakanluran sa bilis na 24 kilometers per hour. Bukas ang gabi ay naasahang nasa 30 kilometers timog ng Coron, Palawan ang bagyo. Ayon po sa pag-asa, ang estimated rainfall volume o yung ulang ibubuhos nito na nasa 10 hanggang 200 millimeters per hour. 10 to 20 millimeters per hour sa loob ng 350 kilometer diameter ng bagyo. Itinuturing po yan na heavy to intense, kaya't pinag-iingat ang mga apektadong lalawigan sa posibleng flash flood o biglaang pagragasa ng baha. Dahil po rito, ipuspusan ang paghahanda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa inaasahang epekto ng bagyo. Mula pa noong manalasa ang Bagyong Pablo at hanggang ngayon ay hindi pa nila ibinababa ang red alert level. So nakahanda na ito, yung ating tatlong regions na ito down to municipal and barangay level. So naka-preposition naman ito yung DPWH natin at saka yung local na pamahalaan. Pinag-iingat ng pag-asa ang ating mga mangingisda at gayon din ang mga maliliit na sasakyan pandagat na huwag po munang pumalaot, partikular dito sa eastern seaboard ng Visayas at Mindanao. Magiging malikot po ang karagatan at posibleng maging peligroso para sa ating mga mangingisda. At live mula sa pag-asa, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.